So, tandaan niyo po itong aking kwento. Napakahalaga po ng leksyon na ito sa buhay po ng bawat isa sa inyo. Meron pong isang lalaki, may malaki po siyang problema. Pumunta po siya sa doktor. Sabi niya, "Doktor, hindi na tumatayo si Junior." Sabi po niya. Sabi nung doktor, "Saktong-sakto, may naimbento akong gamot." Sabi niya. "Kumuha ka ng dahon ng makahiya. Dikdikin mo, kunin mo yung katas. Kailangan makaipon ka ng 1 kutsara." Sabi niya, "Inumin mo." Umuwi siya sa daan, nakakita siya ng napakadaming makahiya. Nakaipon siya ng 1 kutsara. Kinaumagahan, bumalik siya kay doktor. Galit na galit. Sabi niya, "Walang hiya ka, doktor, papatayin kita." Sabi niya, "Naghiwalay kami ng asawa ko dahil sa'yo. Ba't anong ginawa mo? Kumuha ko ng makahiya, dinikdik ko. O tama naman pala, nakaipon ako 1 kutsara. O tama naman pala, ininom ko yung katas. O tama naman pala, anong nangyari? Pag tumigas," sabi niya, "ang tigas-tigas." Sabi niya, "Nakatangtangken. Pero nung hinawakan ni misis ko, nagtago." Kasi po, di ba yung makahiya kapag hinawakan dito? Yun po ang side effect. Pero ito po ay kwento talaga ng pagtitipid. Magagamit niyo po ito sa inyong buhay. Meron pong mag-anak na yung pong isang anak niyang babae nasa ibang bansa, nasa States. Ngayon, pinitisyon niya po yung tatay nila na makapunta doon sa States. Kaya lang po namatay yung tatay nila sa States. So, para makatipid, pinauwi niya na lang po yung bangkay ng tatay niya. Hindi na siya sumama. Naglakip po siya ng sulat doon sa bangkay. Pagdating po sa Pilipinas, inuwi na nila sa bahay nila, binuksan po nila yung kabaong, may sulat. Sabi doon sa sulat, "Dear Kuya Berto," sabi niya, "pasensya ka na. Hindi ko na nasamahan ang tatay pag-uwi kasi nagtitipid ako, wala na akong pera," sabi niya. Sa kabaon ni tatay, meron siyang suot na 3 jacket, sabi niya. "Ibigay mo sa mga kapatid natin," sabi niya. So yung padala po, sinama niya na rin sa kabaon. Magtitipid po siya eh. Meron din palang suot na 3 pantalon ang tatay. "Ibigay mo na rin sa mga kapatid natin. Pares ng jacket yan," sabi niya. "May 10 medyas po na nakasuot sa tatay natin. Ibigay mo yan sa mga pamangking ko," sabi niya. Siya nga pala, 10 brief ang suot ng tatay. Tignan mo na lang kung kanino magkakasya. Merong mga corn beef at spam sa gilid ni tatay. Pamigay mo sa mga kapitbahay natin." Hindi po natuwa si Kuya Berto. Sabi niya, patay ang tatay pero bakit mga padala to? Kailangan namin ang pera. Sa dulo po ng liham ng sulat, sabi niya, "PS." Di ba nung araw pag may nakalimutan ka, ilalagay mo sa ilalim, "PS," sabi nila, pahabol na sulat. "May padala akong 5,000, sabi niya. "Nagtitipid ako at para masigurado ko na hindi mawawala, pakitingin na lang doon sa PC ng puwet ni tatay." Nandun po pala yung $5,000 sa puwet po ng tatay nila. So, sana po, ayan po, pampasaya lamang po bago po magsalita ang ating mayor. Sana po tulungan po ninyo ang buong Team Antipolo. Siyempre, pinangungunahan po ng aming Mayor, Doc Arvin Antipolo. Number 1 po sa balota, Attorney Joseph Jonathan Antipolo Bactad. Attorney Jojo, number 1 din po sa balota. At ang aming 8 magagaling na konsehal. Magandang gabi po sa inyong lahat at maraming salamat po. Maraming salamat po sa ating Vice Mayor, Attorney Jojo Antipolo Bactad. Ayan, nakadalawang joke din si Attorney,
So, syempre, wala yung ano niya ngayon, trademark na. Ayan. Sa ibang barangay naman daw po. Pero may bago siya, no? So, mga sir, wag po kayong masyadong iinom ng makahiya juice. Okay? Alam niyo na kung anong side effect. Mahihiya din po si Junjun. Okay? Baka maghiwalay daw kayo. So, maraming salamat, Attorney Jojo. Sana po pagbigyan po natin yung hiling niya na makasama naman po niya sa munisipyo si Doc Arvin Antipolo. Okay? So, hindi po ba kayo nagtataka bakit kahit hindi pinalad si Doc Arvin noong 2022, yung mga dati niyang kasama hindi siya iniwan? At hindi lang yun, yung mga dating nasa kabila, sinamahan pa siya. Isang malaki po yung katanungan para sa ating mga kababayan. Ang isang tunay na leader, kung magaling siyang manungkulan sa ating bayan, hindi siya iiwan ng kanyang mga kasamahan. Yan po si Doc Arvin Antipolo. At ngayong gabi, alam ko po, hinihintay nyo na marinig muli ang mga sasabihin ni Doc Arvin. Katulad ng sinabi kanina ni Konsehal Lester Evangelista, magaling pong manligaw ng mga mahihinga ng tulong si Doc Arvin Antipolo. Isang katunayan po yan dahil matagal po niya akong niligawan. Huwag mong i-deny Doc Arvin ha, baka ibahin mo na naman ang kwento natin. Okay, so hindi ko na po papatagalin. Nandito na ang susunod na mayor sa May 12 ng bayan ng San Antonio. Ang hindi nang iwan at ang isang tunay na kaibigan ng bayan. Walang iba, number 1 sa balota, Doc Arvin Antipolo! Kay Doc Arvin, sigurado ang progreso. Kay Doc Arvin, garantisado ang serbisyo. Magandang gabi po ulit sa ating lahat. Yung mga kasama ko pong kandidato, mukhang nangangailangan na ng recharge. Nalolobat na po yata sila. Pangatlong barangay pa lang po ito. So unang-una po ay maraming salamat po ulit sa inyong lahat, sa inyong pagsama sa amin kanina sa ating house to house. At muli maraming salamat ulit sa inyong pagsama ngayong gabi sa ating pa-meeting. At nakakatuwa po, nakikita sa Team Antipolo po ang pagkakaisa ng ating bayan. Katulad ng nakikita natin sa Barangay San Juan, ang pagkakaisa din ng mga leaders at mga kabarangay natin ay damang-dama po natin ngayong gabing ito. Dahil ngayon po, kasama natin ang ating former kapitana, si Kapitana Judith Echeverri, dito po sa kanilang bahay. Kapitana, maraming salamat po sa inyo. At ang naging acting barangay captain natin, si Kagawad Alonso, magandang gabi din po sa inyo. At syempre, ang ating kasalukuyang kapitan, si Kapitan Christy Evangelista, na nandoon din po na dating konsehal, kasama po natin ngayon. Kaya nakakatuwa po na dito po sa Barangay San Juan, nararamdaman ko ang pagmamahal at suporta na ibinibigay nyo po para kay Doc Arvin Antipolo at sa Team Antipolo. At sa nalalapit po na eleksyon natin, which is about 39 days to go, 39 days na lang po ay May 12, 2025 elections na. Si Doc Arvin Antipolo po ay tumatayo sa inyong harapan. Dinig at ramdam na ang pagnanais ng bawat isa sa ating bayan ay pagbabago. The call for change is very resounding in our town at ramdam na ramdam ko po sa ating house to house ang bulong nila sa akin, Doc, sa'yo naman kami. Doc, gusto naman namin ng pagbabago. Maraming salamat po sa inyong pagsama at pagtitiwala sa amin. Pero what is this change that they are calling for? Hindi lang po ito change in governance, pero sinisiguro po namin sa inyo na si Doc Arvin Antipolo kasama si Vice Mayor Attorney Jojo Antipolo Bactad ay tumatayo sa pagbabago at change within the government. Yan po ang ibibigay natin sa ating bayan. Pagbabago na ipapakita ang transparency sa ating pamamalakad. Pagbabago na ipinapakita ang accountability ng bawat government official, lalo na po sa paggamit ng mahal nating pondo at pinaghirapang pondo ng ating bayan.
Magbibigay tayo ng governance na inuuna ng mga nasa gobyerno ang kapakanan ng ating mga kababayan, hindi pang sariling kapakanan. Yan po ang tinatayuan ng Team Antipolo. Change in governance, change within governance, yan po ang ating gagawin. Sa matagal na panahon, lagi ko pong naririnig sa mga humihingi ng tulong sa akin, Dok, lumapit kami doon, hindi kami napagbigyan. Sa ating pong panunungkulan, we will balance social services and infrastructure development. Uunahin natin ang pangangailangan ng mga kababayan natin, mga pangangailangan na pang-araw-araw, habang pinaghahandaan din po natin yung kinabukasan ng ating bayan. Sabi ko nga po sa kanila, hindi naman pwedeng laging bago ang kalsada, pero yung nagdadaan o dumadaan sa kalsada, wala namang trabaho, walang pambili ng pagkain. Dapat po balanse ang ating gobyerno. Habang plinaplano natin yung susunod na mga buwan, susunod na taon, hindi natin pwedeng kalimutan yung pangangailangan ng ating mga kababayan sa pang-araw-araw na buhay natin. Kaya po ang aming plataforma, nakaugat po ito sa kahilingan at hinaing ng ating mga kababayan. Hindi po namin binabanggit ang aming plataforma dahil naisipan lang namin o gusto lang namin gawin. Ito pong aming mga plataforma ay bunga ng mga reklamo, hinaing at pangarap ng bawat kababayan natin. Hayaan niyo pong unahin ko na sa paglalahad ng ating social services, makakasama ko po dyan ang number 1 counselor natin sa Balota, Konsehala Elizabeth Ablog, na sa pagdating po sa pagtulong sa ating mga senior citizen, sisiguraduhin natin na yung pondong nakaalat sa ating mga senior citizen, sila po mismo ang masusunod kung ano ang priority nilang mga programa. So suportahan natin ang mga programa ng senior citizen, pati po yung monthly birthday celebrations nila at yung mga tulong natin sa PWDs ay bibigyan natin sila ng monthly pension na nilalakad at inaayos ni Konsehala Elizabeth Ablog. Sa larangan naman po ng edukasyon, lagi nating nadidinig pangarap ng mga kababayan natin, sana dito na magpaaral ng kolehiyo, dahil kung ipadala ang anak sa San Marcelino o sa Welac, doon na ngayon ay Prinso, or mag-aral sa MMC sa San Narciso o sa Prinso sa iba, mabigat na gastusin sa pamasahe at gastusin at malayo pa sa mga estudyante. Pangarap na kasagutan sa hinaing ng ating mga kababayan, gagawin po ni Doc Arvin Antipolo kasama ang Team Antipolo sa tulong ng mga kaibigan natin sa taas, lalo na po si Congressman Alfred De Los Santos ng number 60 ang probinsyano party list. Sa larangan po ng edukasyon, makakatulong natin dyan si Konsehal Gabi Angeles, number 3 po sa ating Balota. Sa larangan naman po ng ating kalusugan at larangan ng agrikultura, kaakibat natin dyan natutulong si Konsehal Deo de los Reyes. Pagdating po sa kalusugan, kasagutan sa hinaing ng ating mga kababayan na sa tuwing nanggagaling sa RHU, paglabas, reseta pa rin ang dala. Gagawin namin ni Konsehal Deo, paglabas ng pasyente sa RHU, supot-supot na gamot ang inyong iuwi, at sisiguraduhin namin na ang mga senior citizen po tuloy-tuloy ang supply ng maintenance medicines. Sa larangan ng agrikultura, iaayos po natin ang pangangailangan ng ating mga farmers and fisher folks. Subsidy and incentives patuloy po nating iaayos para sa ating mga kababayan. Paghahandaan natin ang pagdating ng napakaraming personnel ng Navy and Marines that by the year 2027 to 2028, more or less 12,000 families ang darating sa ating bayan ng San Antonio. Dapat po handa tayong lahat, dahil lahat ng pamilyang ito kakain, mamamalengke, sasakay sa tricycle. Dito nyo po maaasahan ang ating gobyerno tutulong sa ating mga kababayan, mapaghandaan
ang pagdating ng mas maraming tao sa bayan ng San Antonio. Kasama po natin sa sektor ng kalusugan at agrikultura, Konsehal Deo de los Reyes. Pagdating naman po sa ating barangay affairs, makakatulong po natin dyan ang ating kaibigang kapitan ng Barangay Burgos, Kapitan Jesse Cabiles. Madalas na problema pa rin po dito sa ating bayan, kulang ang incentives ng mga barangay workers. Yung nilakad natin kanina sa house to house, minsan lang po namin ginawa yon sa inyong barangay. Pero alam namin na ang mga BHW sa tuwing may activity, ang Department of Health, iniikot ninyong lahat ang inyong barangay. Hinahabol din kayo ng mga aso. Alam namin na yung pag-ikot namin sa inyong barangay o yung pagpuyat natin ngayong gabi, ngayon lang natin ginawa. Pero ang ating mga BPATs, pang-araw-araw nilang buhay, napapagod mag-ikot, napapagod magbantay sa atin. Gagawin ni Doc Arvin Antipolo kasama si Kapitan Jesse Cabiles, suporta at karagdagang incentives sa lupon tagapamayapa, BHW at BPATs at lahat ng barangay workers po natin. Pagdating naman po sa larangan ng sports, kasama natin dyan si Konsehal Ernesto Ato Concepcion, number 9 sa Balota. Pangarap po naming dalawa na lahat ng paliga sa barangay level pa lamang wala nang magsosolicit. Sagot na po ng ating munisipyo lahat ng uniforme ng ating atleta. At gagawa pa po tayo ng isang comprehensive municipal sports development program nang sa gayon, hindi lang atleta ang ating tinutulungan, pati mga teachers at coaches. At sa bawat level ng kanilang panalo, sisiguraduhin nating may incentives at suporta na ibibigay ang ating munisipyo. Yan po sa programa ng sports ang ating gagawin. At syempre, nabanggit kanina ni Konsehal Lester, makikipag-ugnayan tayo sa Pamilya Santiago na i-develop natin temporarily ang kanilang kalupaan para makagawa tayo ng baseball field na maganda at kompleto sa ilaw para sa gabi naman doon mag-training ang ating mga players para makaginhawa sa kanila hindi lamang sa init ng araw ang kanilang paglalaro at tayo naman pwedeng makapasyal sa kanilang lugar. At sa larangan din po ng employment, katulong din po natin dyan si Konsehal Ernesto Ato Concepcion. Gagawa tayo ng mga epektibong programa na mahanapan natin ng trabaho ang lahat ng naghahanap ng trabaho sa ating bayan. Hindi lamang trabaho sa Pilipinas, maging sa ibang bansa. Dahil yan po, nasubukan ng maging OFW ni Manong Ato, nakapagpatayo pa siya ng manpower agency. Siya lang po ang pwedeng magbigay ng magagandang trabaho dito sa ating bayan ng San Antonio. Kaya tulungan natin, number 9 sa Balota, Ernesto Ato Concepcion. Pagdating naman po sa ating peace and order, nauubos na ang kanyang boses, nabubulol na dahil yung laway niya malagkit na daw. Ibalik natin ulit sa konseho ang magaling natin sa peace and order, ang retired na pulis, si Sir June Di Makulangan. Kanina lang po pinagmamasdan natin ang iba't ibang kalye sa ating bayan. Alam na natin ang kulang. Kulang tayo sa street lights. Kulang tayo sa kagamitan ng ating mga nagbabantay dito. Iaayos natin yung ating CCTV system. Iaayos natin yung ating mga street lights para nang sa ganun po makatulog kayo ng maayos. Kasi kadalasan po, yung CCTV tinitingnan na lang natin sino ang nagnakaw at ano ang ninakaw. Babalik ta rin po natin yan. We will be more proactive pagdating po sa ating peace and order. Dapat sa panahon natin, wala nang mananakawan. 5 tao lang naman po yang laging suspect natin. Isa sa Burgos, isa sa Luna, isa sa Santiago. Halos kilala na natin kung sino yung mga magnanakaw dito. Personal namin kakausapin ni Sir June Di Makulangan nang sa gayon makatulog tayong lahat ng mahimbing at maprotektahan ang ating mga pag-aari. Ibinukulong yung mga pangalan, huwag nyo nang banggitin.
Di ba? So pagdating po sa ating peace and order, kailangan natin, Sir June, di makulangan. At iaayos din po natin yung dalawang magandang programa natin sa peace and order. Yung tinatawag nating patrol or Pamisarawan, yan po yung lumang pangalan ng San Antonio, Pamisarawan Action Team Responding Online. Gagawa tayo ng opisina sa ating munisipyo 24 hours, nakabantay sa Facebook, tinitingnan kung ano ang sumbong ng ating mga kababayan. Halimbawa, may nagbanggaan dito sa kanto na laging nababangga, tatawag agad sa barangay, tatawag sa pulis, tatawag sa ambulansya. 24 hours may sasagot sa hinaing ng ating mga kababayan. Yan po ang patrol na programa natin. Isa pa pong programa, yung Savers. Ito po yung mag-aayos at tutulong sa lahat ng civil society organizations, San Antonio Volunteers for Emergency Response Services. Sila po yung mga force multiplier ng ating bayan at mga kapulisan. Dadagdagan natin ang kanilang mga insentibo at iaayos natin yung kanilang pagtulong sa ating bayan. Lahat po ng yan kasama sa programa natin sa Peace and Order, kasama si number 13 Konsehal June Dimakulangan. Sa larangan naman po ng ating turismo, yung panotsa ng bayan na tinatawag natin Sweet 16, si Konsehal Lester Evangelista. Kasama pa rin po natin yan sa programa ng turismo. Ano pong gagawin natin sa ating turismo? Nakipag-ugnayan na po tayo sa kaibigan natin, anak ni Senator Lito Lapid, si Mark Lapid. Siya po yung General Manager and COO ngayon ng TIEZA, Tourism Infrastructure Enterprise Zone Authority. Magbibigay po sila 5 million pesos tourist center sa bayan natin. Ilalagay para pagdating pa lang ng turista, alam na nila kung ano ang mga pwedeng gawin sa ating bayan ng San Antonio. Sa Pundakit naman, magdadagdag tayo ng attraction. Nakausap na rin namin yung Lorenzana family na silang leaseholder sa kaliwang bahagi ng bundok. Maglalagay tayo ng zipline pababa. Unang sasakay si Attorney Vice Mayor Jojo Bactad. Nakakasiguro tayo matibay at ligtas ang zipline na gagawin natin. So ito po, pagdating naman, sabi nga ni Jeannie kanina, pinakamaiksing nagsalita, yung ating market master at TODA master. Hindi lang po eksperto sa pagtulong sa mga negosyante sa loob at labas ng palengke at tumutulong sa tricycle driver. Sa tuwing may okasyon po kayo, kung kailangan nyo ng kainuman, pwede rin drunken master, si Kuya Edmond Just Gonzales. Sa larangan po ng ating palengke, balak nating iayos, gawing malinis, mabango ulit ang ating pamilihang bayan. Naalala ko pa po 1986, 1987, nung ginagawa ang palengke na yan, inaakyat pa namin hanggang ngayon, Kuya Edmond. Yung mga takip sa bawat stall sa palengke, yung kahoy pa rin. Pag tayo po ang nanalo, i-upgrade na natin sa roll-up ang bawat pintuan sa pwesto ng palengke para mapangalagaan yung mga nagtitinda sa loob ng ating palengke. Sa ating mga TODA po, plano ni Konsehal Edmond Just Gonzales, tayuan ng sariling opisina ang SAPTODA. Plano din niya bigyan ng insurance yung ating mga TODA at bawat parkingan, 11 lang po yan. May maayos na parkingan, may banyo, may internet, may TV, nang sa gayon, ma-relax naman yung ating mga naghihintay na pasahero at mga drivers and operators natin. Yan po, programa kasama si Konsehal Edmond Just Gonzales. Ito pong mga nabanggit ko sa inyo na programa at plano namin. Hindi lang ito plano. Ito po ay bunga ng halos 3 taon naming pag-iikot at pakikisalamuha sa tao. Ito po ang mga nakita namin sa ngayon pa lamang na problema ng ating bayan, hinaing ng ating bayan, naghihintay, naghahanap ng solusyon. Kung ito pong mga bagay na aming nabanggit ay nararamdaman nyo din, kung kayo po ay naghahanap din ng kasagutan, naghahanap din at naghahangad ng pagbabago, naghahanap ng kalinga ng gobyerno, nandito po kami ni Vice Mayor Attorney Jojo Antipolo Bactad
kasama ang Team Antipolo, handang maglingkod para sa bayan ng San Antonio. Ito pong laban namin na pinapasok, hindi po ito para sa amin. Ino-offer po namin ang aming oras, ino-offer po namin ang aming serbisyo at pagmamahal sa ating bayan. Sana po maunawaan ninyo na ang laban na ito ay hindi personal. Nagkataon lamang po gusto naming makatulong sa ating bayan. Nagkataon lamang po nararamdaman namin na may hinaing at may hinahanap ang ating mga kababayan. Kaya po kami nangangandidato, kaya kami lumalaban. Gusto naming ipanalo ang bayan ng San Antonio. Kaya sa inyo pong lahat na sumama sa amin buong araw dito sa Barangay San Juan, maraming salamat po sa ipinapakita ninyong suporta. Hanggang ngayon po, ang tinatayo ang politika ng Team Antipolo ay ang politika ng programa, politika ng pagtulong. Maingay na po at magulo ang politika sa ating bayan. Hayaan nyo na lang po na yung kabilang grupo na lang yan. Basta yung grupo natin, good vibes na lang tayo. Tandaan yung mga joke ni Atty. Jojo Antipolo Bactan at tandaan po na ang Team Antipolo nangangandidato para bigyan ng tugon, bigyan ng kasagutan ang hinaing po ng ating bayan. Muli po sa inyong lahat, Barangay San Juan, saka sa mga taga-ibang barangay, lalo po sa inyong grupo, maraming salamat po sa ipinapakita ninyong suporta sa amin. Nakakaalis po kayo ng pagod. Muli po, magandang gabi po sa ating lahat at salamat po sa inyo. Kay Doc Arvin Maraming salamat po, Doc Arvin Antipolo. At syempre, Barangay San Juan, maraming salamat sa pangunguna ng inyong napakabait at napakasipag. Syempre, punong barangay, Chris Evangelista, kasama ang kanyang buong council at ang mga former officials din po ng ating barangay. Syempre, ang may-ari ng lugar na ito, maraming salamat sa ating former punong barangay, Auntie Judith Echeverry, maraming salamat po. At maraming salamat po sa lahat ng umattend. Sana po pag-uwi ninyo, matandaan nyo lahat ng sinabi ng Team Antipolo at ni Doc Arvin. Thank you po. Maraming salamat. Ipaboto na daw ako ni Auntie kasi hindi ako kandidato. Thank you po. Magandang gabi po sa inyong lahat. And see you po. Thank you po mga inang. Thank you mga San Juan AA Babes. Okay? Thank you sa inyong pagod. Kahit mainit, nandito pa rin kayo kahit pagod kayo. Maraming salamat po. Thank you, NTC Lady. Siyempre, Madam Kinky. Thank you po sa inyong lahat. Antipolo staff, pwede na po tayong mag-ayos ng mga upuan at syempre magpulot ng mga basura. Wala po tayong iiwanan. Barangay San Juan, magandang gabi at ingat po kayo sa inyong pag-uwi.